Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Tulad ng pangako ko sa inyo ay sasagutin ko ang lahat ninyong mga katanungan. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Del Torre Jr. Sir, ano po ang problema sa revolver na umiikot kahit nasa loob na ng baril? Cylinder lock po ba o cylinder lock spring? Salamat po. Okay, so ang ibig niya sabihin, ito naman ay walang bala. Okay, testing natin ito. Ay umiikot itong bula kahit nakapasok na dyan sa kanyang receiver o sa kanyang frame. So yan, kamukha din ito. Check natin ito. Yan. Ibig sabihin, pag nakasarang ganyan, ay umiikot pa ito. So, ano daw ang problema? So, titingnan natin kung anong problema niyan. Ang problema lang sa tanong mo, ay hindi mo sinabi kung anong, like ko sinasabi sa inyo, kung anong model ng inyong baril. Sabihin ninyo para maglalabas tayo ng model, kung anong model yung baril ninyo. Para masagot natin ng tama. Kasi hindi naman pare-pareho yan. Ipapakita ko sa inyo kung anong diferensya ng Taurus at ng Smith & Wesson. So, parehong revolver yan. So, hindi pare-pareho yan. Pero sasagutin din na natin yan para mabigyan natin ng katugunan si Del Torre Jr. Okay, pag kayo, lagi ko sinasabi na kung kayo magtatanong, sabihin niyo kung anong model ang baril ninyo. Kasi may comment dito si si Gimboy. Meron talagang mga baril na umiikot ng counterclockwise. Kasi tinan mo itong tama itong si Gimboy. Sabi niya, hindi mo sinabi sir kung anong brand. Pero ang Taurus 608 umiikot ng counterclockwise. Yung Taurus na 608 umiikot ito ng pabalik counterclockwise. Okay, kung ang ikot nito ay pag ganito ay umiikot 'yun ng counterclockwise. So magkabaligtad 'yun. Okay, ganyan pa man, sasagutin na rin natin ito para yung issue na yan. At bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos, lalo dito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman para madagdagan yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin ang kita niyan sa mga beneficiaries natin. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent natin tinutulungan para makapag-aral. Kaya't maraming salamat sa inyo at lalo tigit maraming salamat doon sa nagpadala ng nagbigay ng tulong dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Mag-message lamang kayo dyan kung kayo may papabot na tulong sa ating para sa ating mga beneficiary para kayo mapasalamatan. Kaya't maraming salamat din kay Sir Noli Peace America sa patuloy na pagtulong mo sa ating mga beneficiaries. Kaya't meron ditong isang bata na nagpahabol ng video na nabigyan mo ng 1,000 mula na papasko nitong nakaraang December. At nagpapasalamat siya. Isa siya sa mga nabigyan natin, isa siya sa mga beneficiary natin. Maraming salamat po sa support ng Pinoy Firearms Instructor at sa papasko ni Sir Nolin America ng Virginia, USA. Thank you po. Yeah, Sir Noli, yan yung isang bata na gusto ring makapagtapos ng pag-aaral na tinutulungan natin. At sana marami pa ang kagaya mo na may puso ng pagtulong para marami pa tayong bata na matulungan. At dalangin ko ay bigyan ka pa ng maraming blessing ngayong 2026 at mabuting kalusugan, good health, sampu ng iyong buong pamilya. Okay yan, at punta na tayo sa katanungan ni katanungan ni Del Torre. So, bakit umiikot na pa ganun? So, ayan ay kasi may kamukha ng mga tinuturo ko sa inyo, yan Yan na may stop. Ito yung yung cylinder stop yan. Yan ay para hindi umikot papasok yan dito sa naka-timing yan dito sa mga bola kasi mayroong pinapasukan yan. Diyan yan pumapasok. Pag yan ay tumapat dyan, yan ay hindi ikot. Maliban lamang pag kinalabit ninyo yung trigger, bababa ito.
bababa itong ano na ito, itong cylinder stop na ito, at pag bumaba yan, lalabas naman dito yung kanyang hand para itulak naman itong kanyang ano, itutulak naman niya ito para umikot dito, itutulak niya yan. So ganun, ay bakit yung siya naman ay umiikot pa rin kahit pag nakasarang ganyan. So kung yan ay kamukha nitong ano, Taurus, ay ganito yan. Papakita ko sa inyo kasi magkaiba ang Taurus at saka ano ang Smith and Wesson. Baklasin natin itong kanyang ano. Baklasin natin itong kanyang tanggalin natin ng kanyang bola o kanyang cylinder. So yan, pag natanggal natin ito, ito kasi may plunger at may plunger spring. So sinabi mo, ano yung may nagtutulak kasi diyan. Andi dito yung nagtutulak niya, no. So tatanggalin natin ito, Pag ito tinanggal natin, yan, tanggalin natin itong kanyang carrier, cylinder carrier o yoke carrier. Yan, ito ay bababa ito. Yun, bumaba. At pag bumaba yan, siyempre, wala na maglalak. Dahil ang nagpapataas dyan, itong plunger na to, itong plunger na ito, may spring yan, may spring yan. Yan ang nagtutulak dun sa kanyang cylinder stop. Subukan natin itong tanggalin itong plunger na ito. Yan, tinanggal natin. Naiwan dun yung spring pero wala na itong plunger na to, So ilalagay natin yan dyan para maliwanag sa atin lahat. Yan. Pag yan ay freewheeling na yan. Yan Kasi nga, tinanggal natin yung plunger Yun yung nagpapatulak dun sa Kasi tinatanong mo, spring ba? Plunger. Paaring ito yung plunger niya. Pero may spring din ito. Kung nawala din yung spring nito nandito sa dulo. Pwede na dito yung mga spring ng ng lighter, bato ng lighter yan, pwede na yan. So yan, diyan niya nakalagay. Yan, ito yung itinutulak ng spring ito para itulak naman niya yung kanyang cylinder stop. So yan, maliwanag na. Okay, so ito na ang dito nakalagay yan. Yan ay sa mga Taurus. Yan ito, dito nakalagay yan. Yan. Yan ang nagtutulak dito sa, subukan natin ilagay kung aangat yung kung aangat, pag inilagay natin yan, aangat itong na ito, itong cylinder stop. Okay? Dahil itutulak niya yan. Ayan yan, tumaas na yun. At dahil yan ay nakalagay na, lalagay natin tornilyo para hindi para ma-permanente na siya. Okay. Kasi ang hawak sa kanyang carrier. So pag nakalagay na yan dyan, makikita natin ito dito. Yan makikita natin yun. Yun ay kahit mo ilubog, aangat pa rin siya. Kahit mo ilubog, aangat pa rin siya. So yun ang may problema, hindi umaangat. Pwedeng wala yung spring, pwedeng wala yung plunger. Kasi maraming nagbabaklas ng baril, hindi na kayang ikabit pa uli yung mga Kaya kung magbabaklas kayo ng baril ninyo, titingnan ninyo bakit sobra ng pisa, bakit may nawalang pisa. So may nawala. Maaring nawala yung spring ng plunger, kaya hindi na niya ito may tulak. Okay, so yan. Paano naman yan kung yan ay Smith and Wesson? Kita nyo, hindi na umiikot yan. Paano naman kung Smith and Wesson yan? Iba naman ang Smith and Wesson. Baka sabihin naman ninyo, bakit yung sa akin sir, binaklas ko yung ginaya ko yung ginawa ninyo, pero wala namang plunger. Kasi nga, iba naman ang iba naman sa Smith and Wesson. Tanggalin din natin si Smith and Wesson. Ang Smith and Wesson ay, okay, pag kayo magtatanggal nito ay may plunger ito Yung plunger na maliit, isa pa ito. Pagka nawala yung plunger na yon, na maliit na plunger na yun sa dulo na yon, yan, hindi na maglalak yung inyong carrier. Na yan, may spring din na maliit yan doon sa loob. Okay, so yan, tanggalin naman natin ito. Okay, ganon din ito. Ayan meron din ito, ganon din. So may plunger din na ganon.
So, yan ang nawawala. Yung iba kasi, magbukas pa tayo ng isa. Baka kasi meron pang ano eh. May ibang model kasi eh. Tingnan natin yung isang revolver. Kung pare-pareho. Yung ibang revolver kasi, walang ano, walang walang plunger. Walang plunger. Tingnan natin isang revolver ha. Para mas maliwanag. Tingnan natin ito kung pareho din. Yung iba kasi, walang plunger. Ang spring niya nasa loob. Tingnan natin to. Ay pareho din ito. Ay ito. Kamukha nito. O pareho yung Smith & Wesson niya. Wala ito. Wala dyan. Okay, mapapansin niyo wala. Pero ang spring niyan ay nandito sa loob. Tanggalin naman natin yung kanyang ano. Itong kanyang grip, tanggalin natin. Kaya hindi nga pare-pareho eh. Ang mga revolver eh. Tanggalin naman natin ito. So para makita ninyo kung nasaan naman yung spring niya. Libasin natin yung tornilyo. Kasi nga hindi pare-pareho ang mga ano, ang mga revolver. Hindi pare-pareho ang design niya. Ito naman, iba naman ang design nito. Okay, tanggalin naman natin itong no. Tanggalin natin itong plate cover niya. Tingnan lang ninyo ito ha. Kahit ito ay wala na yung kanyang carrier, ay gumagana pa rin yung kanyang cylinder stop. O tingnan nyo ito. O wala na yung kanyang carrier pero yung kanyang cylinder stop, kahit ilubog mo, lumulutang pa rin. Ayan o. O. Kahit ilubog mo yan, o lulutang at lulutang pa rin yan. O kasi nga ang spring naman ito nasa loob. Papakita ko sa inyo. Ando doon naman yung spring niya oh. Lapit natin yung camera ha. Ando naman yung spring niya sa loob. Maliit na spring niya andun. Andun yung spring niya. Yun nandun yung spring niya. Kaya kahit yan ay ilubog ninyo, itutulak siya nung spring na maliit. Ando doon yung spring niya oh. Maliit yung spring niya, parang spring ng lighter yun. Ando doon yung spring niya yun. Ando doon yun, tutulak niya pa ganun. So, yung ibang modelo, yung spring niya nandito. Papasok dito, nakalagay doon sa kanyang ano, carrier. Pero ito, iba naman ito. Ayan oh. Oh. Kahit ibaba mo yan, yung gumagalaw lang yun doon. Yun. May spring yun doon. May spring yun doon na maliit. Okay. Kung makikita natin sa close up. Okay, maliit yung spring. Maliit yung spring nun. Parang spring ng lighter nandun. Nandun doon yung spring nun. Ayan o. Yun, yung spring na maliit. Andun sa tinuturo ko na yun o. Yun o. Yun. So, yan o. Magkakaiba. So, yung spring na yun ang baka nawala. Kasi magkakaiba nga yan eh. Ng style. Okay, so yun. May spring siya dun ha. Yun, maliwanag. Yung spring na yun, napakaliit nun. Parang spring lang ng lighter yun na pinutol. So, nandun lang nakapasok yun. Okay, yun o. Tingnan natin. Ayan, kung makikita mo yan dun.
Yun, yung spring. Okay, so yan. At alam na ninyo kung anong problema. So, kaya binuksan ko na lahat yan para lahat ay malaman ninyo. Okay, so pag yun ang nawala, yung spring na yun, hanap ka na lang ng spring ng lighter. Putulin mo, ilagay mo dun sa dulo na yun. Nandun yan. Kung ganyan ang kasi hindi mo sinabi kung anong modelo ng baril mo, kaya alam na ninyo. Actually, yung spring na nakalagay dito, pareho lang ang laki nun. Mahaba lang yung nakalagay dito. Mas mahaba lang. Okay, mas mahaba lang yung spring nito. Mas mahaba lang yung spring nun. Ito naman, maiksi lang yung spring nito na nakalagay doon. Mahaba. Pero pareho lang ang size nun. Okay, so yan. Babasahin na lang natin yung ating mga community spotlight. Okay, shout out kay James Bumbani, meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay NJF, meron kang 14 engagement. Shout out kay Alfredo Isidro Odosipay ng Las Piñas, meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay Tungkos Vlog, meron kang 1 engagement. Shout out kay Hansel Evangelista, meron kang 100 plus na engagement. At shout out sa mga kasama mo dyan sa One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Okay, maraming salamat sa inyo. Mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan. God bless po sa inyo lahat.